So, let's open our Bible. Tayo po ay Proverbs chapter 11. At babasahin po natin ang verse 7. Proverbs chapter 11, verse 7. When a wicked man dieth, his expectation shall perish, and the hope of unjust men perisheth. I'd like to speak this morning on the subject, when the wicked dies. When the wicked dies. Ito po ang sinabi sa ating talata. Ito po ang pinapaksa ng ating binasa. When a wicked man dieth. Hindi ho diet na siya po ay naglo-lose weight. Kasi sa Old King James, yung dies ay dieth, no? With H sa dulo. Oo. So, kapag ka ang isang taong masama o ang isang taong walang katiyakan sa buhay na walang hanggan, ito po yung ating tinutukoy. When a lost person, a lost sinner, dies, what happens? Of course, alam po natin, dahil nagbigay ng example ang Panginoon in Luke chapter 16. Pero nais ko pong tingnan po natin yung sinabi dito na when the wicked man dies, his hope is gone. So, apat na bagay po nais kong pansinin natin sa umagang ito. Patungkol sa isang tao na wala pang katiyakan sa kanyang kaligtasan. Hindi niya pa tinanggap si Kristo Jesus bilang tagapagligtas. Umaasa pa siya sa kanyang mabubuting gawa. Nagtitiwala pa siya sa kanyang denominasyon o relihiyon para sa kanyang kaligtasan. Anong nangyayari sa mga taong ganito kapag sila'y namamatay? Gusto kong damahin natin at maging sensitibo tayo sa bagay na ito. Upang sa ganon ay mas magbigay tayo ng igting sa ating pananalangin para sa kanila at sa ating pag-abot na sila ay mahikayat at madala natin kay Kristo. Unang-una, when a wicked man dies, life is wasted and happiness is gone. To a lost person who will die, his life is wasted and his happiness is gone. Sabi po sa Psalms 127 verse 5, happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Isa po kasing sinabi sa Proverbs chapter 11 verse 7 na nangyayari when a wicked man dies, his expectation shall perish. Yung expectation po natin, this is what makes us happy. We expect things to happen, and when things happen as we expect, we are happy. Pero kapag ka ang isang tao daw po na hindi ligtas ay namatay, yung kanyang happiness, wala na. Alam nyo, nakakatuwa, kahit na ang mga taong wala kay Kristo, nakaka-experience pa rin sila ng happiness. Siyempre, iba yung happiness ng isang taong na kay Kristo. Pero wag naman nating sabihin na tayo lang ang masaya. Kahit yung mga taong hindi ligtas, kahit yung mga taong wala pa kay Kristo, may kasiyahan din sila. At hindi naman lahat ng kasiyahan nila ay kasamaan. Yung iba ay masaya because of their family, kamukha ng binasa natin sa Psalms 127:5. Sinabi po doon kapag ang isang tao ay mayroong mga anak at maraming mga anak, masaya daw ang taong ito. Happy is the man that hath his quiver full. So, nagdadala ng kasiyahan sa magulang ang mga anak di ba? Pero kapag ka ang isang tao na unsaved, namatay,
wala na. Wala na siyang happiness sa kanyang family. I'm sorry. Pero sa isang tao na hindi ligtas, pupunta siya sa isang lugar where he can no longer enjoy his family. That's right. Sabi ng iba, ay, di bale, okay lang sa akin pumunta sa impyerno. Kasi pagdating sa impyerno, magsasaya kami doon ng pamilya ko. Magsasaya kami doon ng mga kaibigan ko. Magsasaya kami doon. Listen, wala hong kasiyahan sa impyerno. There will be no happenings there, and there will be no happiness there. When a person dies without Christ, he will go to a place of torment. A place where you cannot even enjoy your family. Isa pang nagbibigay ng kasiyahan sa tao ay ang kanyang trabaho. Opo, kaya nga po maraming mga tao, wala na silang panahon sa Diyos eh. Kasi enjoy na sila sa kanilang trabaho. Sabi po sa Psalms 128 verse 2, "For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shall thou be, and it shall be well with thee." Dinisign po ng Diyos ang tao to work. Hindi mo masama magtrabaho. In fact, 6 days of the week, di ba? 7 days yan. 6 days binigay sa atin ng Diyos for us to enjoy working. 6 days shall thou work. There's nothing wrong with working, and working gives us happiness. Yung mga taong tamad at yung mga taong hindi abala sa trabaho, ewan ko kung saan kayo kumukuha ng kasiyahan. Pero mas masaya po ang may trabaho at mas masaya po na kayo ay nagsisipag sa inyong trabaho. Hindi kayo bored, hindi kayo idle, kayo ay productive. Kaya yung mga tao na busy sa trabaho, masaya sila. Ang problema lamang, sabi ng Diyos, sana naman yung isang araw ibigay mo sa Kanya. 7 araw yan, 6 ginamit mo sa trabaho. Yung isa, bigay mo naman sa Diyos. Huwag puro sa trabaho ang kasiyahan. Magkaroon ka din ng kasiyahan sa Diyos. Kasi pag namatay ka, at ang kasiyahan mo lang ay ang trabaho, I'm sorry to tell you, there will be no happiness where you are going in work. Kasi hindi mo naman madadala ang trabaho mo sa kabilang buhay eh. And there will be no happiness there. Hindi ka pwedeng maging busy sa impyerno. Hindi ka pwedeng maging masipag sa impyerno. Hindi ka pwedeng maging productive sa impyerno. Bakit sa impyerno? Kasi dito pupunta ang mga taong wala kay Kristo. If you are not in Christ and Christ is not in you, when you die, life is wasted and happiness is gone. Sorry to, anong tawag dito? Yung pinapatay ko yung iyong inaasahan. Kasi yung iba talaga naririnig natin, nagtatawanan pa, okay lang, pumunta ako sa impyerno, mag-e-enjoy kami doon. Sorry, hindi ka mag-e-enjoy sa impyerno. And please, Christians, huwag tayong matangay sa sinasabi nila na, oo nga, no, siguro nga, baka naman okay sa impyerno. Hindi ho okay sa impyerno. When a person dies without Christ, he dies without happiness. He cannot take happiness with him. All the happiness in the world, all the enjoyment, the pleasures of sin, hindi nyo madadala sa impyerno. Wala hong beer house doon. Wala hong nightclubs doon. Wala hong places of entertainment doon. Walang casino, walang kahit na anong pleasures of sin. So, ano ba nandito ka sa lupa? Sige, enjoy it. Pero sabi ng Bible, the pleasure of sin is for a season. One day you will die, and when you die without Christ, you will live happiness in this world. And you are going to a place where there will be no happiness at all, but weeping and gnashing of teeth. Pangalawa, when a person dies, when a wicked dies, and his life is not in Christ, his life is wasted,
and happiness is gone. His life is wasted and hope is gone. Yun po ang sabi ng ating key text. When a wicked man dieth, his expectation shall perish, and the hope of the unjust man perisheth. What a dreadful day it will be for a lost sinner to sleep to eternity, and his hope of eternal life is gone forever. What a big difference for us who trusted in Christ alone. For like the Apostle Paul, we can say and declare, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Tayo mga Kristiyano, kahit ayaw pa nating mamatay, syempre naman, dahil gusto pa nating maglingkod at mabuhay para sa Panginoon. Pero yung tunay na Kristiyano, mamamatay, at hindi siya nag-aalala saan pupunta ang aking kaluluwa. Kasi meron tayong buhay na pag-asa. Meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako sa atin ng Diyos na hindi magsisinungaling. Pero alam nyo, yung mga taong wala kay Kristo, mamamatay sila. At kapag sila'y namatay, hope is gone. You see, habang buhay ang tao, kay siya ay na kay Kristo o siya ay wala kay Kristo, may pag-asa. Of course, there's a big difference sa na kay Kristo. Malaking-malaki ang pag-asa natin. Pero yung mga wala kay Kristo, sa kabutihan at habag ng Diyos, habang sila'y buhay, meron pa rin silang pag-asa. That's right. Kaya huwag niyong titingnan yung mga tao na kakilala nyo na wala kay Kristo at sasabihin mo, ay nako pastor, wala nang kapag-apag-asa ang taong ito. Napakasama, napakalupit, napakawalang hiya, napakasutil, napakababoy, napakabastos. Sabihin mo na lahat. Sabihin mo na lahat ng kasamaan sa taong iyan. Pero sasabihin ko pa rin sa iyo, hanggat may hininga yan, hanggat may buhay yan, may pag-asa pa yan. May pag-asa pa yung makakilala kay Kristo. May pag-asa pa yung mabago ang buhay. May pag-asa pa yung magamit ng Diyos. Huwag niyo husgahan ang mga tao sa kung anong kalagayan nila ngayon. Sapagkat hindi natin alam kapag ang biyaya ng Diyos gumawa sa kanilang buhay at tinanggap nila ang biyayang ito, kung anong malaking pagbabago ang mangyayari sa kanila. At baka sila'y maging pagpapala pa sa marami sa atin. There's still hope for the wicked. Sinabi ng Bible, there's no rest for the wicked. Pero hindi sinabi ng Bible na there is no hope for the wicked. As life goes on, hope goes on, and that includes the person who are not yet in Christ. Hanggat buhay po sila, ang malungkot lamang pag namatay na sila, hope is gone. Hope dies with them. Sabi po rito sa binasa nating key text, the hope of the unjust shall perish. Kasama po ng kanilang mga kaluluwa ang pag-asa na ibinigay sa kanila ng Diyos, mawawala na. Kaya nga po mga minamahal, habang may pagkakataon pa, habang may pag-asa pa, let us win them to Christ. Let us reach out. Kasi may pag-asa pa talaga habang humihinga pa sila. Naalala ko yung kwento ng isang pulis eh. Sabi niya, pastor, dati akong ninja cop. Sabi ko, ano yung ninja cop? Ako yung pulis na hulid up. Huhulihin ko, alam ko pusher ka, huhulihin kita, pero kukunin ko kasi yung mga drugs. At siyang gumagamit, at siyang nagbebenta. At sabi niya, napakasama akong pulis. Pero itong pulis na ito, mga minamahal, pastor na ngayon. Pastor na ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi may kapitbahay siyang mananampalataya na tuwing Sabado, kinakatok na siya at sinasabi sa kanya, Sir, baka pwede naman bukas sumama ka sa akin. Anong gagawin natin? Sir, magba-Bible study lang tayo. Naligtas yung pulis na yon. Na bagong buhay. Pastor na ngayon. See, may pag-asa pa ang isang tao
wala kay Kristo hanggat buhay siya. Hanggat may soul winner, hanggat may taong magmamalasakit, hanggat may Kristiyanong may compassion, may pag-asa pa, itong mga taong wala kay Kristo. Don't wait until they die. Because when they die, there's no more hope. And all we will have is regrets. Sana winitnessan ko. Sana shinare ko ng gospel. Sana dapat gawin mo na ngayon. Ngayon na. Ngayong araw na to na. Yung mga naiisip mong taong wala ng pag-asa, ngayon na. Try to reach out. Sometimes it's just a smile. Sometimes it's just a friendly hello. And how are you? Kumusta ka na? And say, pinagpe-pray kita. Pwedeng magbago ng buhay nila yun. Di ba yung sinabi kong pulis? Sabi ko, bakit sumama ka? Ang kulit pastor eh. Sabado-sabado na lang. Sabado-sabado na lang. Minsan kahit lasing na lasing pa ako, kakatukin ako. Sabado-sabado na lang. Kaya, pinagbigyan ko na, sumama ako minsan. Ano nangyari? Ayun, nasave ako. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Diba? Kung hindi nagtiyaga yung kapitbahay na mananampalataya, baka itong pulis na to namatay na, pumunta sa impyerno. So, when a wicked dies, happiness is gone. Right now, enjoy it. Mga wala kay Kristo. Enjoy nyo na yung happiness nyo rito. Pero hindi nyo yung madadala sa impyerno. All the pleasures of sin, hindi nyo madadala sa impyerno. Sinasayang nyo ang buhay nyo, bigay nyo na lang kay Kristo. When a wicked dies, his hope is gone. Habang buhay pa siya, may pag-asa pa. Habang buhay pa siya, i-reach out na natin, dalhin na natin sa Panginoon. Habang buhay ka pa, may pag-asa ka pa. Kung tatanggapin mo si Kristo sa iyong puso at magtitiwala ka sa Kanya, kaya niyang baguhin ang buhay mo. When a wicked dies, life is wasted and happiness is gone. When a wicked dies, life is wasted and hope is gone. When a wicked dies, life is wasted and the Holy Ghost is gone. Alam nyo ba, sabi po sa John chapter 15, John chapter 16, ang Holy Spirit hindi naman naparito sa lupa para lang sa atin mga Kristiyano. Ang Holy Spirit naparito sa lupa para din sa mga hindi Kristiyano. Sabi po rito sa verse 26 ng John chapter 15, "But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, He shall testify of me." Ano raw pong trabaho ng Holy Spirit? Testify. Witness. Kaya kung ikaw ay hindi nagwi-witness, hindi ka napapakinabangan ng Holy Spirit. Kristiyano. Dahil ang Holy Spirit, ang trabaho, mag-witness. Kaya kung gusto nating magamit tayo ng Diyos, mag-witness tayo, mag-testify tayo. Hindi kailangan kabisado mo ang Romans Road. Ang kailangan lamang ay bubuksan mo ang iyong bibig at sasabihin mo, Brad, o Sis, o Mars, o Pards, alam nyo, pwede nating matiyak ang pagpunta sa langit. Pwede nating matiyak na tayo ay hindi pupunta sa impyerno. Mars, alam mo ba ako, handa ako anytime. Huwag naman sana, pero anytime. Handa akong mamatay sapagkat kumpiyansa ako. To be absent from the body is to be present with the Lord. Hindi sila nakakadinig ng mga ganyang kwentuhan eh. Kasi yung mga gusto nilang kwentuhan tungkol sa showbiz, tungkol sa politics, tungkol sa pandemic. Pwede ba tama na ang usapan? Huwag nyo nang pag-awayan ang speech ni Presidente. Huwag nyo nang pag-awayan kung ano nangyari sa PhilHealth. Ang pag-usapan nyo, yung tungkol sa kaluluwa. Nang sa ganon, while you testify, the Holy Spirit, hindi natin alam, every drop, every word na binibitawan natin concerning eternity, concerning God, concerning Christ, mga Kristiyano, ginagamit ng Holy Spirit yan to speak
to the hearts of men. Sabi nga po rito, in John chapter 16, verse 7, Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, of righteousness, and of judgment. Nakita nyo? Yung sinabing all scripture is given by the inspiration of God and is profitable for reproof. Pati po mga unbeliever nakikinabang dyan. Oho, kasi pastor, kaya hindi ko na sinasama yung bisita kasi nung sumama sa church, kasi medyo naging strong yung preaching ni pastor, puro patama, puro parinig. Nasaktan eh. Hindi ko na sinama. Ayain mo uli. Mabuti nga yun, nasaktan eh. Ibig sabihin, naramdaman. Ibig sabihin, ang Holy Spirit gumawa. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos tumagos. Minsan yung pastor pa ang pinagagalitan natin. Sabihin natin, pastor, pwede ba medyo hinahinay sa sermon kasi nagdadala ako ng bisita, ayaw na tuloy bumalik eh. Hindi. Kaya ayaw nang bumalik kasi ayaw mo ipanalangin. Kaya ayaw nang bumalik kasi ayaw mo tiyagain. Tiyaga lang mga kapatid. Oo, pray lang. Huwag yung ang pastor ay pinakikialaman nyo kung anong pinipreach. Kasi ginagamit ng Holy Spirit yan eh. Kahit na yung pinakamatindi at pinakamabagsik na preaching yan, gagamitin niya ng Holy Spirit para mangusap sa puso ng ating mga bisita. At hayaan nyo silang magalit. Hayaan nyo silang, nagalit sa preaching ni pastor. Hayaan nyo. Basta hindi naman siya kaya nagalit kasi inaway ni pastor eh. Oh, di ba? Kung nagalit siya dahil nakinig siya ng salita ng Diyos, hayaan nyo, ang Holy Spirit na ang bahala doon. Ang Holy Spirit na ang susumbat sa puso niya. Ba't ka nagagalit? Di ba tama naman? Sasabihin sa kanya ng Holy Spirit. Ba't ka nagagalit? Sinabi lasenggo ka. Di ba totoo naman? Ba't ka nagagalit? Sinasabi wala kang pagbabago. Ganyan ka pa rin. Di ba totoo naman? Ang Holy Spirit po nakikipag-usap sa tao. Alam niyo ba yon? He speaks. Kaya nga sabi sa Hebrews, di ba? Today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Hanggat buhay po ang tao na wala kay Kristo, kinakausap siya ng banal na Espiritu. Hanggat buhay ka, maaring nagtataka ka. Bakit ba hanggang ngayon di ko makalimutan yung preaching ng pastor? Bakit ba hanggang ngayon parang may sumusumbat sa akin sa aking kasalanan? Kaibigan, yung Holy Spirit yan. At habang buhay ka, ang Holy Spirit, kinakausap ka. But when you die without Christ, the Holy Spirit is God. The Holy Ghost is God. Hindi ka nakakausapin ng Holy Spirit sa impyerno. Para saan pa? It's too late. It's too late. So, while you are still alive, there's happiness. There's hope. There's the Holy Spirit. But when you die without Christ, your happiness is gone. Your hope is gone. And the Holy Spirit is gone in your life for eternity. And last, when a wicked man dies, not only that his happiness is gone, his hope is gone, and the Holy Spirit is gone in his life. But also, when a wicked man dies, life is wasted, and all help is gone. All help is gone. What do you mean all help? The help that comes from God. Alam nyo, naniniwala ako sa kabutihan ng ating Diyos, kahit na yung hindi niya mga anak, tinutulungan niya. Di ba yun nasabi ng Bible? Pinapasikat niya nga yung araw. Hindi lang naman sa ating mga anak ng Diyos, kundi kahit sa mga hindi anak ng Diyos eh. Tayo lang naman mga Kristiyano ang selfish eh. Gusto natin lahat ng benepisyo, lahat ng pakinabang mula sa Diyos sa atin lang eh. Kahit na yung unbeliever, tinutulungan ng Diyos. Nung ako unbeliever, nung ikaw unbeliever, tinulungan ka ng Diyos, tinulungan ako ng Diyos. Kasi gusto niya maranasan natin yung kanyang kabutihan. At ang sabi ng Bible, the goodness of God leadeth man to repentance. Kaya, isa itong maganda na dapat ginagawa natin mga Kristiyano. Pagkausap natin yung mga unbeliever. Huwag puro negatibo ang sabihin mo. Sabihin mo rin yung positibo.
Kasi pag nakita mo yung kaibigan mong unbeliever, nagkakamalas-malas ang buhay, sasabihin mo, ayan kasi, hindi ka kasi Kristiyano eh. Kaya pinaparusahan ka ng Diyos. Isa sa atin, talagang malulupit tayo magbitaw ng mga salita, eh, no? Kaya nagtataka ka pa, hindi ka makapag-akay ng kaluluwa. Eh, pwede mo namang gawin positibo, pwede mo naman sabihin, halimbawa, ay isang kaibigan mo nagdadaan sa matinding problema. Sa halip na sabihin mong hindi ka kasi Kristiyano kaya pinaparusahan ka ng Diyos, sabihin mo, Brad, napakabuti pa nga ng Diyos sa iyo eh. Kasi buhay ka pa. Sa kabila ng mga problema mo, sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, ayan, meron ka pang malusog na pangangatawan. O, kasama mo pa yung mga anak, kasama mo pang iyong pamilya. O, ang buti ng Diyos sa iyo. Yun ang mensahe. Yun ang mensahe na kailangan marinig ng mga tao, mga minamahal. Because kung gusto natin sila magsisi sa kanilang mga kasalanan, huwag nating dikdikin sa kanilang kasalanan. Kundi dikdikin natin sila sa kabutihan ng Diyos. Sa Diyos na tumutulong at nahabag sa kanila. Tayo rin naman mga minamahal, kaya tayo nakakilala sa Panginoon. Kinahabagan tayo ng Diyos. Tinulungan tayo ng Diyos. Kaya huwag tayo maging mga Pharisee na para bang pinabayaan na sila ng Diyos kasi masasama sila. Hindi ho. Sabi po sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge, a very present help in time of need. Listen to me. Ano man ang religion mo, ano man ang denominasyon mo, ano man ang paniniwala mo, kahit atheist ka pa, kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, kahit ayaw mong tanggaping lalaki ka, kahit ayaw mong tanggaping babae ka, ano ka man, ang Diyos ay iyong matatakbuhan. At handa kang tulungan kung tatawag ka lang sa Kanya. He's a very present help in time of need. Kaya, tumawag ka. Ay, hindi siguro ako pakikinggan ng Diyos, Pastor, kasi apakasama ako eh. Mali. Naghihintay ang Diyos sa iyo. Tumawag ka lang. At mga Kristiyano, samahan natin, tulungan natin, yung mga kilala natin, na nawawala na ng pag-asa ng mga unbelievers. Sabihin natin sa kanila, matutulungan pa sila ng Diyos. Pero ang malungkot, kapag sila'y namatay, wala na pong tulong ang Diyos. God will be forever absent in their life. They cannot even call God in hell. Kaya nga sa Luke chapter 16, yung rich man, hindi na siya nakatawag sa Diyos. Humingi na lang siya ng tulong kay Abraham. All help is gone. When a person dies without Christ, there's no more God to call. There's no more God to call. Kaya, hinihimo ko kayo na nakakarinig sa akin at hindi nyo tiyak saan pupunta ang inyong kaluluwa kapag kayo namatay. Ngayon na po, tumawag na kayo sa Diyos. Sabi ng Bible, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Ngayon na po, don't wait too long because you might be waiting too late. Ngayon na po kayo tumawag sa Diyos. Ngayon nyo na po hingin ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Ngayon nyo na po tanggapin si Jesus sa inyong puso. Because when you die without Christ, you will die without God. And there's no more God to call in hell. So sana po sa umagang ito, tayo po ay napaalalahanan. Pasensya na kayo, medyo mukha na naman akong naiiyak-iyak kasi ewan ko ba, ang babaw ng luha ko eh. Pero mga kapatid, sana po
magkaroon tayo ng compassion. Marami pa po ang kailangan nating abutin sa Panginoon. At may mga tao na tayo lang ang pwedeng makaabot. Ikaw lang. Ikaw lang. Sino nga abot sa kanila kung hindi mo sila aabotin? So, bigyan mo ng panahon na umabot ng kaluluwa para sa Panginoon. God bless you. This is Pastor Jess Marasigan for another edition of Hope Goes On. Healing on Proverbs every day. Share this video. Sana po umabot sa mga 50 ang nag-share. Kasi umaabot na sa 15 eh. Baka pwedeng madoble, maging 30. If each one who watch me will share this video, you have done a great deal to share the gospel of Christ. If you haven't tried yet to share this video, try it now. Have a watch party or just share it. Just share it. Have a great God day. God bless.